So ano ba yung mga basic components ng mga makinang to na tinutukoy natin? So yung kanina yung konsepto, mamaya papakita natin yung mga makina. Pero bago yun, pakita muna natin yung mga parts, no? Para mas maintindihan natin kung paano sila gumagana. So since pinag-uusapan natin dito yung spectrophotometry, pag sinabing photo, meron kang light source most of the time, or most likely, meron kang radiation source, meron kang wavelength selector. Sampling device kung saan mo nilalagay yung sample mo, meron kang detector na sumasagap nung tumagos na light from that sample, and then meron ka ring output device kung saan mo makikita yung reading, yung resulta mo. Okay? So punta naman tayo ngayon sa ikaapat na ito ng ating presentation, which is focus on atomic spectroscopy. So pag sinabing atomic, pinag-uusapan natin dito yung atoms mismo na yun yung na-analyze natin. Ngayon ang tanong dyan, paano natin sisiguro na talagang atom lang yung na-analyze natin? Halimbawa, meron kang lupa na sample. Gusto mong i-analyze yung sabihin na lang natin na lead content ng lupa, no? So paano natin masisiguro na talagang lead lang yung ma-analyze? And daming laman ng lupa, most likely, di ba? May organic components ka, may iba-iba kang metal, heavy, tsaka light. So ang paraan para gawin yun or para maisiguro na talagang atoms yung na-analyze would be yung introduction ng sample mo sa high temperature. So halimbawa ng mga makina na pwedeng gamitin para sa atomic analysis or elemental analysis ay yung AAS, atomic absorption, or yung tinatawag na inductively coupled plasma naman sa kabilang banda. So ang kaibahan nila, mas mataas lang yung temperature ng inductively coupled plasma. Sa AAS, sinasubject mo yung sample mo into around 3,000 to 4,000 degrees Celsius. So yung flame na to nagawa sa air at acetylene sa typical na setup, nasa 3,000 degrees Celsius siya. So imagine niyo yung sample nyo, usually in liquid form natin siya pinapapasok, no? Talagang pagdating dun sa flame natin, atom na nang matitira kasi napakataas ng temperature. Sa ICP naman, inductively coupled plasma, instead na flame, gumagamit siya ng plasma. Ang advantage ng plasma or ionized gas, so most likely, most of the time ginagamit argon. No? So ang difference naman ito, mas mataas yung temperature niya. Maabot siya ng 10,000 Kelvin. Okay? Compared din sa 3,000 ng AAS. And then meron din tayong tinatawag na XRF. So hindi kailangan laging nasa liquid form. So meron ding paraan para malaman yung elemental composition ng mga sample nyo na hindi mo sinisira yung sample. So at isang tool pwede para magawa mo yun, yung tinatawag na XRF or X-ray fluorescence. Meron mga tinatawag na handheld, meron din namang yung tabletop yung ginagamit sa lab. Kung nakakita na kayo siguro ng balita dati na yung FDA ay ni-report na mataas yung sabihin natin lead content ng mga laruan sa Divisoria. So paano kaya nila nalaman agad yun, no? Ang ginamit nila most likely ito, kung nag-inspection sila ng on the spot. Kasi itong makinang to, itong handheld na XRF, kaya siyang gamitin sa field. So makikita mo agad dun sa screen niya yung result ng analysis.